Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kapag ikaw ay nasa top 3 seed, ang expectations nga sa'yo ay ang makapag-advance sa playoffs, mapa-conference finals man yan o NBA finals. Isang bagay ang tiyak, hindi inaasahan ng first round exit kaya naman isang disappointment ang maagang bakasyon ng Lakers para sa kanilang mga fans. At ng video na ito para sa kanilang mga fans mga kaibigan na nagtataka kung ano ba ang mga dapat na gawing galaw nila sa off-season. Well, ito nga ang mga dapat at makatotohanan na galaw na pwede nilang gawin. Una ay ang mabagong kontrata ni LeBron sa team-friendly contract. May 1 year pa nga sa LeBron sa kanyang kontrata na natitira, subalit may player option siya ngayong off-season kaya naman pwede siyang pumirma ng mas mura na kontrata para mas mabigyan ng freedom ang management na kumuha ng mas mga dekalidad na mga pangalan. Mayaman na nga si LeBron at bilyonaryo na ito. Baka nga pwedeng makatawad si Rob Pelinka ng kahit tumanggap ito ng 15 to 20 million less sa kanyang contract ngayon. Pangalawa ay ang kumuha ng mga center. Nagmukhang Will Chamberlain nga si Rudy Gobert noong Game 5. Free agent ngayong off-season si Brook Lopez. Subalit medyo may edad na din siya at possible backup center na lamang siya. Habang si Miles Turner naman ay available siya for a sign and trade deal kung magugustuhan nga ng Pacers ang kanilang trade offer. Habang isang player na dapat titigan ng Lakers ay si Nick Claxton ng Brooklyn Nets. 26 years old lamang ito, kasing edad ni Luka Doncic. Perfect nga ito for the next 5 years kung sakali na love partner ni Luka at pwede pa nila makuha bilang backup center si Brook Lopez at ipanatili si Jackson Hayes. Sunod ay ang explore and trade options para kay Austin Reeves. Magaling si AR-15, subalit sa playoffs nga ay hindi sila pwedeng ipagsabay ni Luka Doncic dahil nanlalaki nga ang mata ng mga perimeter player kapag nakikita ang kanilang depensa. Mataas ang trade value ni Austin Reeves at madaming teams ang interesado sa kanyang kontrata na team-friendly sa ngayon. Kailangan mo nga ng mahusay na defender next to Luka, katulad nung hindi pa gaanong lang i-improve ang depensa ni Steph Curry. Sa mga matchups nga kay Kyrie Irving o Damian Lillard noon, si Klay Thompson nga madalas na tumatao dito. Sunod ay ang obvious na ang masign nga si Luka Doncic sa extension. 5-time All-NBA team member pa din nga ito na may malaking upside as long as mapapalibutan mo siya ng mga tamang players. Kung mapapapirma mo nga si Luka ng extension, at least may star ka na for the next 5 years na good for basketball and business standpoint. At ang uli ay ang sumubok kay Giannis Antetokounmpo. Hindi pa tapos ang kanyang kontrata sa Milwaukee Bucks kaya naman makukuha mo lamang siya via trade. Subalit magiging totoo tayo, malabo na matalo ng Lakers ang mga team na tulad ng OKC Thunder, Houston Rockets, Miami Heat at San Antonio Spurs sa pagandahan ng trade offers na sandamakmak ang mga draft picks. The only way na mabibigyan ng chance si Giannis na mapunta sa Lakers ay kung siya mismo ang magsabi sa Milwaukee Bucks na gusto niyang mapunta sa Lakers at kumampi kay Luka Doncic at LeBron James. Dahil most likely ay igagalang nga ng Bucks ang kanyang kagustuhan matapos ang lahat ng kanyang nagawa sa franchise na ito. Malamang ay may magsasabi din sa comment section na palitan si Coach JJ Redick. Well, may 4 years remaining pa nga natitira sa kanyang kontrata mga kaibigan si Redick. Kapag pinalitan mo nga siya ay babayaran mo pa din ito sa next 4 years kahit na hindi ito parte ng iyong team. So kung gusto nga ng Lakers na magsunog ng pera, well, that is one option. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ano pa sa palagay niyo mga galaw na dapat nilang gawin?